Okay, good morning everyone. Good afternoon or good evening. Ah, sa lahat po ng mga nakakapanood ng video ito, ako pala si Pastor Well Dalangpan ng Jesus Christ, the only Lord God. Maraming salamat sa inyong panonood. Alam ko ito po yung napaka-importante natin pong oras po mga kapatid. Ang purpose po ng video ito ay para po ipapakilala kung ilan ang Diyos at kung sino ba itong nag-iisang Diyos. Kasi maraming nalilito po mga kapatid tungkol po sa Diyos. Kasi sabi nila, isa lang ang Diyos. Pero maraming naguguluhan kasi ang Panginoong Kristo po mga kapatid ay tumatawag po ng Ama. Sabi niya, isa lang ang Diyos na ating Ama na nasa langit. At sabi din po mga kapatid ng Ama, ito ang kinalulugdan kong anak. Kaya maraming nalilito po mga kapatid. Pero samahan niyo ako, pag-aralan po natin para maintindihan po natin mga kapatid. Kasi kung hindi natin siya makikilala, ito po ang pinakamahalagang utos. No? Pinakamahalagang utos mga kapatid, dinggin mo Israel ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord is one. Kaya magbigay ako mga kapatid na 4 na talata na nagpapatunay talaga na isa lang ang Diyos. Noon, marami ang mga ginagamit po mga kapatid, yung mga Isaiah 44 verse 6. Marami po yung mga kapatid, pero dito sa 4 na lang. Kasi nga mga kapatid, una, sundin natin po mga kapatid yung utos sa 10 Commandments sa aklat po mga kapatid ng Exodus chapter 20 verse 3 na huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. E ngayon, yung 4 po mga kapatid na nagpapatunay na isa lang talaga ang Diyos. As Father mga kapatid in the Old Testament, ang sabi po, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. In the New Testament po mga kapatid, Mark chapter 12, verse 28 to 33 po mga kapatid, and 29, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love your God, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, and with all your mind. Pangalawa. Pangatlo po mga kapatid, yung scribe na kausap ng ating Panginoon mga kapatid, dito po sa aklat po ng Mark, chapter 30, ito po sinabi mo, 31. And the second like it is this, you shall love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment greater than this. So the scribe said to him, Well said, teacher, you have spoken the truth, for there is one God, and there is no other but He. Pangatlong ng sabi ng skriba po mga kapatid, for there is one God. Pang-apat, James 2:19, naniniwala ka ba sa iisang Diyos? Hindi ba? Tama yan. Mabuti yan. Ang mga demonyo man, naniniwala rin at nanginginig. Demonyo na naniniwala, isa lang ang Diyos, nanginginig pa. Kaya kung iniisip natin mga kapatid, iba ang Ama, iba ang Anak. Dahil sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, saganang atin isa lang ang Diyos ang Ama at ang Panginoon si Jesus po mga kapatid. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung Lord and God because the Lord our God, the Lord is one. Kaya nga mga kapatid, sa mga talatang ito, napakaraming naguguluhan. Kaya lang ito ang tanong para ito po ay maunawaan natin. Parati po mga kapatid na mai-corroborate, maidudugtong natin, mai-reconcile po natin mga kapatid, yung Ama at yung Anak. Mga kapatid, dahil sabi po mga kapatid ng maraming mga ngaral sa Jesus ay literal na anak kasi nga, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ng Ama, ito ang kinalulugdan kong anak, nakakalito. Pero yung tanong mga kapatid, ang Diyos ba ay sinungaling? Definitely hindi. Kasi sinabi po ng Bible mga kapatid, ng ating Panginoon, sa aklat po ng Isaiah chapter 43,
Verse 10 to 11. You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. Walang ibang Diyos na nauna sa akin, at meron pang ibang darating. Tanging ako lamang ang tagapagligtas, at wala ng iba. No? Walang ibang Diyos at walang ibang tagapagligtas. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya kung tanong mga kapatid, ang Diyos ba'y sinungaling? Hindi. At ang sabi ng Diyos na hindi marunong magsinungaling, walang ibang Diyos na una sa akin at meron pa mang iba. Kung iba yung Ama, iba yung Anak, abay nagkaroon pa lang ng ibang Diyos. Abay mga kapatid, lalabas na sinungaling ang Ama. Kasi sabi ng Ama, walang ibang Diyos na una sa akin at meron pa mang iba na darating. Amen? Kaya paano ngayon, yung Titus 2:13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Great God and Savior, Jesus Christ. Ibig mo bang sabihin, mali ang Biblia? Mali yung isinulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Hindi po. Dahil ako at ang Ama ay iisa. Hindi po sinabing nagkaisa. Amen? Kaya yung 1 Corinthians 8:6 po, yung basihan po mga kapatid ng dual nature. No? Pag sinabing dual nature mga kapatid, title of His divinity, Father. Title in His humanity, Son of God. Why? Son of God, mga kapatid. Sabi ng ating binasa, Isaiah 43, verse 10 to 11, there is only, walang ibang Diyos na una sa akin at meron pang ibang darating, tanging ako lamang. In verse 15, in English words, in English po mga kapatid, sabi po, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Sabi ng Diyos, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. And in Daniel chapter 4, verse 13, I saw in the vision of my head while on my bed, and there was a watcher, a Holy One, coming down from heaven. Yung Holy One, the Creator, the only God and Savior, Holy One came down from heaven. And what happened to the Holy One who came down from heaven? In Luke chapter 1, verse 35 po mga kapatid, ang sabi ng angel kay Mary, 35, and the angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One who is to be born, Holy One, only God, only Savior, the Creator of Israel, your King, and that Holy One who is to be born and will be called the Son of God. Hindi po literal na ang Ama nagkaroon ng anak kasi magiging dalawa sila. Yung Holy One, the only God and Savior, coming down from heaven, and that Holy One who is to be born and will be called the Son of God. In His humanity, they called Son of God, Son of Man, dahil tao si Maria. Kaya bilang taong mga kapatid, hindi po siya pwedeng makilala at magpapakilala na siya ang Ama. Siya ang nag-iisang Diyos. Meron po ba tayong mababasa? Isaiah 9:6. Ang batang ipapanganak, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Meron po tayong mababasa, ang batang ipapanganak, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. At ang sabi po ng Old Testament, I am the Lord your Holy One, the Creator of Israel, your King. And in the New Testament, and that Holy One who is to be born and will be called the Son of God. I-reconcile po natin mga kapatid para mag-corroborate, mga kapatid, yung Old at saka New.
God said, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Isaiah 43, verse 15. Daniel 4:13, I saw in the vision of my head while on my bed, sabi ni Daniel, and the watcher came down, and that Holy One coming down from heaven. And that Holy One who is to be born. Anong sinabi ng Panginoon, mga kapatid? Sa aklat po, mga kapatid, ng John chapter 18, verse 36 to 37, ang sabi ng Panginoon, kung ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito, ipinagsalaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo. If my kingdom is of this world, my servant would fight so I should not be delivered to the Jews. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. And finally, ask Jesus, are you a king then? Ikaw ba ay hari? Sabi ni Jesus po, sabi ng Panginoong Jesucristo, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. At ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak. And that Holy One who is to be born. Batang ipapanganak, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan. Came down from heaven. And that Holy One came down from heaven. And that Holy One who is to be born. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Kaya ang katotohanan, mga kapatid, isa lang ang Diyos. At ang katotohanan, sabi nga, well said, teacher, you said the truth. Sabi po, mga kapatid ng skriba. So the scribe said to him, well said, teacher, you have spoken the truth. For there is one God, and there is no other but He. Balik ako sa Isaiah chapter 43, verse 10. You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you will know and believe me, and understand that I am He. Sabi ng Diyos, I am He. And Jesus said, at sabi ng Panginoon, mga kapatid, in John chapter 8, verse 23 to 24, mga kapatid, sinabi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa verse 23, in John chapter 8 po, mga kapatid, pasahin natin para po ito po makita natin, mga kapatid. John chapter 8, verse 23 to 24, na ang sabi po ng Bible po, mga kapatid. And he said to them, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Therefore I said to you that you will die in your sin if you do not believe that I am He. Isaiah 43, sabi ng Diyos, you will know and believe me and understand that I am He. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, you will die in your sin if you do not believe that I am He. Mga kapatid, Exodus chapter 3, verse 13 to 14, sabi ni Moses sa Diyos, anong sasabihin ko kung itanong nila kung sinong nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, sabihin mo, sinugo ka ni ako nga, ako'y si ako nga. Sabi ni Jesus, mga kapatid, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Kaya nga, mga kapatid, mahirap ba itong unawain? Mahirap ba itong tanggapin, mga kapatid? Hindi eh. Pero dahil nga sa iyong relihiyon na nakagisnan, dahil nga sa turo ng iyong relihiyon na iyong nakamulatan, na si Jesus ay anak lang, ang sabi ng Bible, tatawaging anak ng Diyos. O hindi po literal na ang Diyos nagkaroon ng anak kasi magiging dalawa ang Diyos. Isa lang ang Diyos, malinaw na po yun.
yung sinasabi po mga kapatid na yung batang ipapanganak makapangyarihan Diyos at walang hanggang Ama, mahirap pa tanggapin? Hindi po. Mahirap bang unawain? Hindi po. Pero dahil sa iyong relihiyon, mga kapatid, hindi mo ngayon matanggap. Alam mo, sabi po ng Bible, mga kapatid, sa aklat ng John chapter 8, verse 43 to 44, ang sabi po, mga kapatid, John chapter 8, verse 43 to 44, sabi po sa 8, you will die in your sin if you do not believe that I am He. Sa Tagalog, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Yan ang sabi ng Panginoong sa Kristo, mga kapatid. Kaya sabi niya sa John chapter 8, mga kapatid, verse 43 to 44, ang sabi po ng Bible, 43, bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko, sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko? Ang kapatid, malinaw sinabi. Bakit hindi ninyo maunawaan? Dahil hindi mo matanggap. Sabi po, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ako pinapanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita ng katotohanan. Sabi ni Pilato, ano ba ang katotohanan? No? Mga kapatid, nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko? Ang Diablo, ang inyong ama. Marami ng verse, mga kapatid, mababasa. Dadagdagan ko pa para higit nating maintindihan. Kaya yung salitang ang Diablo, ang iyong ama, ang Antichrist, mga kapatid, yan po, mga kapatid, ay talagang mga kapatid, kinukubabawan siya, mga kapatid, ni Satanas. Ito pong Antichrist, mga kapatid. At pag sinabing Antichrist, sino-sino po ba ang mga Antichrist, mga kapatid? Malinaw na ang sinabi ng Bible, ang batang ipanganak makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King, and the Holy One who is to be born and will be called the Son of God. Sabi ng Diyos, mga kapatid, ako'y si ako nga. Sabi ni Jesus, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sabi sa verse 25, sino ka baga? Sinabi ng Panginoon, ako yaong sinasabi ko sa inyo, mula pa noong una, from the beginning. Pero hindi siya matanggap ng tao, mga kapatid, ng marami. Bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap. Kaya nga, pag sinabing misteryo, kailangan mong unawain. Kasi kung hindi, mga kapatid, kung literal na ama, anak si Jesus ng ama, ay hindi na po matawag nating mystery. Kung nakikilala sana nila ang dakilang Panginoon, hindi sana nila ipinako sa cross ng Kalbaryo. Kaya hindi siya pwedeng makilala at magpakilala dahil walang papatay sa kanya. Kaya nga sabi, mga kapatid, ni Pedro, kung sinabi ng Panginoon ang anak ng tao ay huhulihin, mga kapatid, at ipapatay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga Pedro, hindi ito dapat ipahintulot sa'yo, hindi ito dapat mangyari sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, kay Apostol Pedro, lumayas ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo, hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kaya nga, mga kapatid, nung lumapit na si Judas, mga kapatid, darating din yung araw, pag-aralan natin, mga kapatid, kung ligtas nga ba talaga si Judas, mga kapatid, o hindi. Kaya sabi po ng Panginoon kay Judas, kaibigan, gawin mo na ang dapat mong gawin. Why? The anger of the Lord will not turn back until He has executed. Kailangan siyang patayin. Kaya nga, kay Judas, sige, gawin mo na ang dapat mong gawin. Why? Kasi kung hindi namatay ang Panginoong Kristo, tayong mga hintil, wala po tayong kaligtasan. Israelita lang ang merong Diyos. Kaya nga, mga kapatid, walang tunay na Diyos ang kinikilala, mga kapatid, ng mga tao. Dahil hindi ka matanggap ang Panginoong Kristo na siya yung batang ipapanganak, makapangyarihan Diyos at walang hanggang Ama. Kaya ayaw ng Diyos, mga kapatid, mapabilang ka kay Satanas o kay Antichrist. Ngayon, sino ngayon yung Antichrist ang sinasabi ng Biblia? Kasi wala pong church, mga kapatid, na nagsasabing, sa demonyo kami.
Antichrist kami, sa impyerno kami, wala. Lahat ng sasabi natin, tama sila, nasa amin ang Espiritu, nasa amin ang katotohanan. Pero ano sabi po ng Bible, mga kapatid? Sa aklat po ng 1 John, chapter 4, ito po ang sinabi ng Bible. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpahayag na si Jesucristo ay naging tao ang siyang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Yun daw pong nagpahayag na si Jesus naging tao. Yun daw po yung kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyo ito'y darating at ngayon nasa sanlibutan na. Yung daw hindi nagpahayag na si Jesucristo ay naging tao, mandaraya at Antikristo. Alam nyo, sabi mga kapatid ng 2 John pa, 2 John, chapter 1, verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ng mga mandaraya, nagkalat, napakarami. Sino ang mga mandaraya? Sino itong mga mandaraya? Mga taong hindi nagpahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay mandaraya at Antikristo. Maraming church, mga pastor, na nagpapahayag na si Jesucristo, mga kapatid, ay naging tao. Kailan ang tanong, sino itong Jesus na naging tao? Ang sabi po ng Romans chapter 9 verse 5 po, mga kapatid. Romans chapter 9 verse 5. Romans 9:5, sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan. Kaya yung Jesus na naging tao, Diyos na kataas-taasan. God manifested in the flesh. And who is that God who manifests in the flesh? Jesus Christ came in the flesh, who is over all eternally blessed God. Mahirap bang unawain? Hindi po, kaya lang. Dahil sa relihiyon o nakagisnan mong paniniwala sa iyong simbahan, sa iyong relihiyon, hindi mo na matanggap kahit sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, masakit itong salita na ito. Dahil ang hindi nagturo na si Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan, mandaraya at Antikristo. Sa mga nakakapanood, i-share mo ito. Pakilala mo ang mga verses po, mga kapatid. Ipahayag mo ang mga verses na ito. Dahil matid ayaw ng Diyos. Sabi nga ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na maligtas ang lahat ng tao at makaalam sa katotohanan. Pero ayaw tanggapin ng mga tao ang katotohanan. Sino ba yung katotohanan? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth. Ano yung truth? Meron po, mga kapatid, ang batang ipapanganak, makapangyarihang Diyos, at walang hanggang Ama. And that Holy One, the Creator of Israel, your King, who is to be born and will be called the Son of God, will be called the Son of God. Hindi po Diyos anak. God the Father, meron. God the Son, wala ho. Son of God. Pinipervert, mga kapatid, huwag mong balik pa rin. Kasi yung batang ipapanganak, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. At ang pangalang Jesus, mga kapatid, pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kung ang pangalang Jesus higit sa lahat ng pangalan at ang Jesus na naging tao, Diyos na kataas-taasan, meron pa bang ibang Diyos? Di ba sa Kanya? Kaya sabi nga ng Bible, mga kapatid, walang Diyos. Kung ayaw mong tanggapin na paniwalaan na si Jesus ang kaisa-isang Diyos na ating Ama, may mahanap ka pa bang ibang Diyos? Kaya nga sabi ng Jude chapter 1, mga kapatid. Jude chapter 1,
Verse 4 mga kapatid, sapagkat nakasalingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos, at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw na nilang kilalanin na sa Jesucristo ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. Kaya noong una pa'y sinasabi na sa kasulatan, ang parusang nakalaan sa kanila. Mga kapatid, no, talagang nakakalungkot. Ipinagsisigawan ng isang pastor, mga kapatid, tanggalin mo ang Ama kay Jesus, hindi mo Diyos Jesus. Bakit iba ba ang Ama? Iba ba si Jesus? Hindi ho, ako at ang Ama ay iisa. Paano yung sinasabi mga teacher John chapter 14 verse 9? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Sabi sa akin, pastor, ang liwanag, ang Ama'y suma sa akin. Malinaw yan. Sabi ko, pastor, malinaw sa iyo ang Ama'y suma sa akin. Ano yung unang sinabi? Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Anong ibig mong sabihin? Kung yung Ama pumasok na naan kay Jesus, kaya pag tanggalin mo sa Jesus, hindi, tanggalin mo yung Ama kay Jesus, hindi na siya Diyos. Paano ngayon yung ako'y suma sa Ama? Si Jesus pumasok sa Ama, nagpasukan silang dalawa. Hindi po pwede yun. Ang nakasulat sa Bible, Jesus naging tao, Diyos nakataas-taasan, pero bakit sinasabi ng mga ngaral, mga kapatid, na hindi si Jesus ang naging tao? Tao na, gawin mo pang tao. Nakakalungkot yan. Dahil yung Jesus naging tao, Diyos nakataas-taasan. At ilang verse sa Bible yan, 3 yun. Jesus naging tao. Tapos sabi mo, mali daw yung Jesus naging tao. Sa sino mang mga membro dito po, makinig kayong maigi. Pag-isipan, love your God with your understanding. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your understanding in Mark chapter 12, verse 33. Sa verse 28 up to 29 mga kapatid, with all your mind, and verse 33, with all your understanding. Kasi mga kapatid, yung sinasabi po mga kapatid, tanggalin mo ang Ama kay Jesus, hindi na siya Diyos. Hindi po, ako at ang Ama ay iisa. Yung batang ipapanganak, makapangyarihan Diyos at walang hanggang Ama, naging tao lang kasi kailangan may mamatay. Pag sinabi mong Diyos, kung nananatili siya sa kanyang pagka-Diyos, hindi namamatay ang Diyos, kailangan may mamatay. Walang dugo ang Diyos, mga kapatid. Kasi Diyos Espiritu, kaya kailangan niya maging tao. Hindi daw siya pwedeng makita, mga kapatid, ayon sa aklat, mga kapatid. Then nag-request, mga kapatid, itong si Moses, may I see your glory? Pwede ko makita ang tunay mong anyo? Sabi ng Diyos, mga kapatid, pwede mong makita ang buo kong katangian, pero hindi mo makita ang aking mukha. Kasi mamamatay ang sino man, makakakita sa mukha ko. Kaya dito sa aking tabi may bato, sige, takpan kita ng aking kamay, paglagpas ko, alisin ko ang aking kamay, makikita mo ang mukha ko, makikita mo ang likod ko, pero wag ang aking mukha, mamamatay ang sino man, makakakita nito. Kaya gumamit siya ng tao. Isaiah 7:14, ipapanganak ng isang dalaga, ang isang lalaki na tatawaging Emmanuel. Mga kapatid, kaya nga ang ginawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan sa loob ng 6 na araw. Pwede siyang ibuntis ng 6 na araw, pero dahil nga ang kapanganakan ng tao ay 9 na buwan, 9 na buwan din siyang ipinanganak, mga kapatid. Binuntis ni Maria para paglabas niya, pwede mo nang makita pati mukha niya na hindi ka mamamatay. Kaya sabi po, mga kapatid ni Pilipi, pakita mo sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Pilipi, matagal mo na akong kasama, hindi mo ako kilala. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Biro mo, hindi para pwedeng tawagin Diyos si Jesus? Nakakalungkot yun. Matagal ng panahon, Titus 2:13, Great God and Savior, Jesus Christ. Hindi pa raw siya pwedeng tawaging Diyos dahil hindi pa nag-rapture. Grabe. Pakarami po, mga kapatid.
Mauna daw po ang rapture bago po mga kapatid yung great persecution, great tribulation. Mga kapatid, Revelation chapter 7 verse 13, 12, 13, 14. Sino yung mga nakadamit na puti? Sila ang mga nagtatagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Paano ka uusigin natin? Kapuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Mga kapatid, sino yung uusig sa iyo kung i-rapture ka muna? Wala na. Hindi ka na uusig. Makalayo mga kapatid. Mga aral. Nakakalungkot. Hindi pa raw siya pwedeng tawagin Diyos. Mga kapatid, nagkalat po dito sa namin, yung mga dati kong kasamahan. Nakakalungkot yun. Ingat po kayo. Mga dati kong kasamahan. Ito po ako, si Pastor Ruel Dalakupan. Na sinasabi ninyo sira ang ulo. Mga kapatid, salamat. Dahil sabi nga nila, kay Apostol Pablo, nasisiraan na ng ulo si Pablo, lumabis ang karunungan. Kaya mga kapatid, nakakalungkot ito. Isiwalat natin ang katotohanan. Ipakilala natin ang iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sana makakapanood kayo. Yung mga dati kong kakilala, dati kong kasamahan, isiwalat niyo katotohanan. Iparating niyo sa leader niyo na magbago siya. Sayang ang church niyo. Malaki ng utang na loob ko sa pastor niyo. Pero kung ang sabi ng Bible, kung ang isang propeta nagturo ng mali, parurusahan ko siya at ang sumasangguni sa kanya. New Testament, kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Hindi raw si Jesus ang naging tao, pero yan ang nakasulat sa Bible. Pag hindi ka nagturo na si Jesus naging tao, Romans 9:5, Diyos na kataas-taasan, mandaraya ka at anti-Christ. Kaya yung isang senior pastor, nagtanong sa akin, ibig mo sabihin, anti-Christ si ganito at si ganito? Sabi ko, wala akong sinabi. Sabi niya, ayan kababasa mo lang, sabi ang Bible ang nasabi, hindi ako. Kasi ayaw ipaturo ng ating leader na si Jesus ang naging tao. Mali daw. Hindi, mali pala ang Bible. Ingat po kayo, kapatid na pastor. Ingat kayo mga pastor. Ingat. No? Sana, itong mga talatang ito, sabi nga, dito na ako magtatapos. Ang sabi ng 2 Samuel chapter 22, verse 32, for who is God except the Lord? What do you mean by except? Maliban. Except the Lord. And who is the Lord? Revelation 17:14, they will make war with the Lamb, and the Lamb was overcome them, because He is the Lord of Lords. Yung Lamb, ano po sabi ng Revelation chapter 5 verse 6, na may mga bakas na pinatay na siya. And the Lamb was overcome them, because He is the Lord of Lords and the King of Kings. Acts chapter 10 verse 36, Jesus Christ is Lord of all, for who is God except the Lord? And all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Balik ako, 2 Samuel 22:32, for who is the rock except our God? The rock is Jesus Christ. Siya lang daw ang ating Diyos. Mga kapatid, gumising kayo sa katotohanan. Ito po, malapit nang mag-rapture mga kapatid. Pag ang isang propeta nagturo ng mali, Ezekiel chapter 14 verse 9 to 11, parusahan ko siya. Siya at ang sumangguni sa kanya. Sa aklat ng Matthew mga kapatid, ang isang bulag na umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya Ezekiel chapter 13, tao, pumunta ka sa Israel dahil ang mga sinasabi ng mga propeta hindi na galing sa akin, galing na sa kanilang isipan, sarili nila. Meron ka bang mabasa na hindi pa pwedeng tawagin Diyos Jesus kasi hindi pa nag-rapture? Meron ba kayong nabasa na hindi siya pwedeng tawagin Ama kasi hindi pa nag-rapture?
Wala ka atang mabasa sa Bible ng isa. Meron ka bang mabasa, tanggalin mo yung Ama kay Jesus, hindi na siya Diyos? Meron ka bang isang mababasa? Di sarili mong aral, hindi na galing sa Bible. John chapter 7, verse 17 to 18, matatalos. Ang sino mang ibig tumupad sa kalooban ng Diyos, kung ang itinuturo ay mula sa Diyos, o nagsasalita ng siya ng kanyang sa sarili. Ang nagsasalita ng sa kanyang sarili ay naghahangad na parangalan siya, pero matuwid ang pinarangalan kung nagsuro sa kanya. If you are the servant of God, chosen by God to witness Him, you will know me. Sabi ng Panginoon, you will know me and believe me and understand that I am He. Sabi ni Jesus, you will die in your sin if you do not believe that I am He. Isa ka na lang daw yung pagdating ng rapture, ay wala pong nakasulat sa Bible doon. Siguro sa susunod nating talakay. Kasi isusurrender lang muna ng anak sa ama. Yung balik pagkaka-interpret. Hindi pa raw napasuko niya ang mga tao, mga kapatid. Sabi ng Bible, napasuko na niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Mga kapatid, hindi pa raw niya napasuko ang kamatayan, tapos na nung siya'y namatay, ilibing at muling nabuhay. Siya po ang panganay na set as an example. Kaya mga kapatid, maraming salamat. Kasi umaga na dito. Alauna na po mga kapatid. Kaya maraming salamat. Sana marami pa tayong napapanood at maibabahagi sa inyo. Sundan nyo na lang po mga kapatid. I-ano na lang po ninyo mga kapatid. I-open po ninyo ang YouTube sa GCT OLG. Makikita nyo na po. Ito po yung mga ganito. Yan mga kapatid. Muli, ako po si Pastor Well Dalangpan ng GCT OLG. God bless po sa inyo.